Without further ado mga kapatid, hindi sa ating pong pagtatagal tayo po ay magbubukas ng ating mga Bible in Deuteronomy chapter 30 verse Amen. 30 to 15 to 20. Ayan. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi dyan mga kapatid, "See, I have set before you today life and good, death and evil. In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandment, His statutes, and His judgment, that you may live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. But if," sabi po mga kapatid, "but if your heart turns away, so you do not hear, and are drawn away, and worship other gods, and serve them, I announce to you today that you shall surely perish." Grabe. Maliwanag na maliwanag yan mga kapatid. Di ko kailangan i-explain. Ang sabi ng salita ng Panginoon mga kapatid, if you will not obey, you shall surely perish. You shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess. I call heaven and earth as witness today against you that I have set before you life and death. Sabi po dyan mga kapatid, blessing and cursing. Therefore, ano po ang sabi mga kapatid? Choose life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him, for He is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Let's all bow down mga kapatid. Salamat Panginoon sa iyong mga salita sa mga oras na ito. Sa iyong biyaya at pribilehiyong iniatang sa iyong lingkod, Panginoon. Manguna ka, Panginoon. Yakapin mo po kami ng iyong presensya sa mga oras na ito. And we ask of your presence, of your holy anointing, Panginoon. Buksan mo pong aming mga pangunawa. At patuloy na ikaw ay humipo sa aming mga puso upang patuloy naming maranasan, Panginoon, ang pagkaunawa. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa mga oras na ito. Bakuran mo kami ng iyong proteksyon, Panginoon, at patuloy na ang iyong biyaya, O God, hallelujah, sa mga oras na ito ay magpatuloy sa kalagitnaan ng bawat isa. Salamat pong muli, Panginoon. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. You may be seated mga kapatid. God bless you all. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon that says, choosing God's way. Amen? Praise the Lord. So, sabi nga mga kapatid, life is a series of choices. Diba? Kakain ka na lang, pipiliin mo pa kung anong kanin ang gusto mo. Sino rito yung mahilig sa sinangag? Sino yung mahilig sa mainit na kanin? Bagong kanin. O, diba? Magkaiba ng choice. Praise the Lord. So, talaga naman sa bawat pagdilat pa lang ng yung mata, pipili ka na. Tama ba? So, life is full of choices. Every day, mga kapatid, we stand in a crossroad. Kanan o kaliwa. Lagi tayong nakatayo sa isang intersection between what is easy and what is right. And between what feels good and what is of God's will. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Diba? Hindi lahat ng nararamdaman mong masarap sa pakiramdam ay kalooban ng Diyos. Hindi sa lahat ng panahon na tama ang iyong pinipili ay kalooban ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid?
Amen. Sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral patungkol sa pagpili. Amen? Ano ba yung dapat nating gawin, mga kapatid, para po makita natin yung kalooban ng Panginoon? Sabi nga, we need to understand what means to choose God's way over our own. Our own choices that impacts our life, our direction, and our destiny. So, sa bawat pagpili natin, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, dapat maunawaan natin na meron pong paraan ng Panginoon. Meron tayong paraan. Amen? May tamang paraan sa mundong ito, mga kapatid. At ang lahat ng pagpiling yan ay magkakaroon po ng impact sa ating mga buhay. Praise the Lord. Kaya nga po, kanina, sa binasa natin sa Deuteronomy, makikita natin na life is full of choices. Merong madaling buhay, may tamang buhay, mga kapatid. Merong popular sa paningin ng marami na dapat nating piliin, but there's also godly ways na kailangan nating timbangin, mga kapatid. Amen? So, minsan, napipili natin yung immediate pleasure. Yung, sabi ko nga kanina, masarap sa pakiramdam. Pero, nako-compromise nito yung eternal na purpose natin, mga kapatid. So, let's look tonight, mga kapatid, that choosing God's way is not always the easiest. Right, mga kapatid? Dumating na po kayo dyan, alam ko yon. Lahat tayo, mga kapatid, umabot na sa punto na kailangan nating mamili. But it is, for me, mga kapatid, God's way may not be the easiest, but it's always the best, mga kapatid. Ito po yung pinakamagandang pamamaraan kung saan ito po ay makabubuti sa atin. 'Di ba? Lahat tayo natutunan nating pumili. Tama ba, mga kapatid? May mga pagkakataon na kailangan nating pumili at magkaroon ng desisyon kung ano yung tama. Sabi nga, magkaiba po yung sa importante sa kinakailangan. Hindi lahat ng kailangan natin ay importante, tama po ba? At hindi naman lahat ng importante ay kinakailangan natin. So, kailangan natin po itong makita, mga kapatid. So, sabi nga, maraming beses na natin itong narinig sa ating pastor, God's way is higher than our ways. According to Isaiah 55, verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Amen? So, kadalasan kasi sa atin, mga kapatid, we rely on our feelings. Tama po ba? On what is our own emotion, mga kapatid, dictate us. Or sometimes, what is logical. Ano ba yung practical? Aha? Amen? At syempre, madalas, nakakapag-desisyon tayo kapag pressured na tayo. Especially, kapag pressured na tayo sa maraming nakapaligid sa atin. Amen? So, but God sees the bigger picture. Tandaan natin yan. Madalas, ang picture na nakikita natin is yung nakaharap lang sa atin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, yung kabuuan ng nasa litrato, ang kanyang nakakita. Yung past natin, yung present natin, and yung future natin. Kasi tayo, alam natin yung past natin, tama ba? Maaaring nakikita natin yung present natin, pero hindi natin alam ang hinaharap natin, mga kapatid. So, pero ang Panginoon, mga kapatid, alam niya po ang buhay natin, mga kapatid. Alam niya rin po ang patutunguhan natin, mga kapatid. Ano man ang pipiliin natin, ang Panginoon lamang po ang nakakaalam. Praise the Lord. Amen po ba? Are you with me tonight, church? The Lord knows our future. Like a child, mga kapatid, who wants a candy for a dinner. Kayo ba, bibigyan nyo ba yung anak nyo ng candy? O anak, eto, M&M's, Toblerone, and milk. Diba? So, gusto niya ng candy for dinner. Siyempre, sasabihin natin, diba? Parang, hindi pwede. Mas tayo yung nakakaalam bilang magulang. Tama ba, mga kapatid? Amen? So, ang hirap, mga kapatid, sometimes na ipaalam sa ating mga anak na tayo ay pagkatiwalaan nila. Kasi alam natin yung pwedeng mangyari kapag binigyan natin sila ng isang bagay na gusto nila. So, ganun po yung way natin at way ng Panginoon.
Di ba? Parang bata na gusto ng isang bagay, pero hindi niya nakikita yung danger na pwedeng mangyari or yung benefit sa kanya na pwedeng mangyari sa kanya, mga kapatid. Ang alam lang natin is yung gusto natin. Kasi we base on our logic, on our emotions, mga kapatid. At syempre, kung anong pressure sa atin, mga kapatid, syempre, masarap ang candy. Lalo na rin yung may mga sweet tooth dito, mga kapatid. Amen? So, hindi natin alam, mga kapatid, pero ang Diyos alam niya. Alam po ng Panginoon ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Alam niya pong mas makakabuti sa atin. Bagamat sa tingin natin, makakabuti sa atin, pero mas alam po ng Diyos kung totoong makakabuti sa atin ang isang bagay. Lalo na kapag pinili natin yung desisyon na yun, mga kapatid. Amen? So, choosing God's way requires surrender. Alam na alam din po natin yan, mga kapatid. Siyempre, kailangan po ng pagsunod. Ang sabi nga ng Luke 9:23, whoever wants to be my disciples, ang Panginoon po mismo ang nagsabi niyan sa kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, deny yourselves. Diba? Kailan na ba natin na itanggi ang mga sarili natin pagdating sa pagdedesisyon? Hands up na ako, Lord. Ikaw nang bahala. Kailan ba natin yan nasasabi? Di ba pag alam natin na wala na tayong magagawa? Kahit alam natin na may magagawa ang Panginoon, ginagawa pa rin natin yung lahat na makakaya natin. Hindi naman po yun masama, mga kapatid. But let us learn to trust God, mga kapatid, that choosing God's way means letting go of our control. Di ba kapag kontrolado mo pa ang isang sitwasyon, ang isang bagay, hindi mo bibitawan. Amen? Tayo ba yan, mga kapatid? Kapag kontrolado natin, alam natin yung pwedeng maging resulta, mga kapatid, gagawin at gagawin natin ang isang bagay. Pero ang sabi nga, mga kapatid, if we choose God's way, mga kapatid, let us go. Let it go, mga kapatid, and let God be in control. And saying no to yourself. Sino narito natutong magsabi sa kanyang sarili na hindi? No! Talaga lang, ha? Tayo ba yan, mga kapatid? Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na no? Di ba, pagka tayo, mga kapatid, papipiliin, di ba tayo yung mauuna? Example, sa kainan. Buffet style. Gusto mo ba sa unahan o sa dulo? O, di ba? Alam agad ang sagot, di ba? Agad, alam mo na, at uupo ka sa malapit. Di ba? Pero, sinabi mo ba sa sarili mo, hindi, sila muna. Mamaya na ako. Ilan pa lang yung nagsabi niyan na totoong nila yung sinabi nila, mga kapatid. Di ba? Praise the Lord. Hindi naman natin sila hinuhusgahan. Lahat naman, kaya nga sabi ko, di ba, pinapipili ko kayo ngayon, nagsigawan agad kayo. Siyempre, mauna kami. Lahat tayo ganun kasi. Yun yung nature natin, mga kapatid. Amen? Pero, sa gabing ito, mga kapatid, dapat nating matutunan, na matutunan na mag-no sa sarili natin. Baga, let us give the benefits, mga kapatid, sa mas nangangailangan nun. Pero, sinasabi natin ngayon that we choose God's way sa atin pong mga buhay. Amen? Kasi pag sinabi natin na bilang mga Kristiyano, bibigyan natin ng benepisyo yung iba, talagang binibigyan naman natin. Pero pagdating sa pagdedesisyon sa ating mga buhay, ang hirap magsabi sa sarili natin na no. Tama ba, mga kapatid? Kahit nga sa pagtulong Are you with me, church? Di ba kapag tutulungan natin ang isang tao, ang hirap sabihin sa sarili mong hindi mo siya tutulungan. Tama ba? Kasi ang sabi ng Biblia, mga kapatid, maging wise tayo. Right? Especially when helping others, mga kapatid. So, ang unahin nating tutulungan is yung, amen, nasa bakuran ng Panginoon. Pero sometimes, mga kapatid, kahit humingi na tayo ng tulong sa ating pastor, amen, sa prayer, mga kapatid, sa wisdom ng Panginoon, at sinabi ng Panginoon na, huwag. Di ba ang hirap magsabi na sa sarili mo na hindi daw? Hindi pa rin natin susundin pa rin natin yung, mga kapatid, yung emosyon natin, yung gusto natin, mga kapatid. Amen? So, and ilang beses din tayo nagsabi ng yes sa Panginoon.
Ay, maraming beses ako nagsasabi ng yes sa Panginoon, Sister Franz, hindi ko tinatanggi. Ay, salamat naman po kung ganun, mga kapatid. Pero pagdating sa pagdidesisyon sa buhay natin, amen. Madali kasing mag-yes pag maglilingkod ka sa iba, magsaserve ka sa gawain ng Panginoon. Pero pagdating na sa buhay natin, sa personal nating buhay, sa personal nating paglilingkod sa Panginoon, di ba ang tagal nating mag-oo sa Panginoon? Di ba? Lord, wait, di pa ako ready. Hindi pa ako ready magpatawad. Wait, Lord, hindi pa ako ready mag-serve ng full-time. Pwede bang pag Sunday lang ako, Panginoon, hindi ako magba-Bible study, hindi ako, di ba mga kapatid? Ang hirap, di ba? So, dapat daw po, kapag sinabi natin, pipiliin natin ang way ng Panginoon. Let go of the control, say no to ourselves, and yes to God. Amen? So, ang hirap mga kapatid niyan, pero kailangan natin yang matutunan sa gabing ito mga kapatid. Kailangan natin mag-surrender sa Panginoon kahit gaano kahirap. Kailangan nating i-resist mga kapatid ang ating mga sarili and learn to surrender to the Lord. Because God's way leads to life. Yun nga yung sinasabi natin sa Deuteronomy kanina mga kapatid. I have set before you life and death. At anong sabi po ni Moses, mga kapatid? Ang sabi niya, choose life. Diba? Pinakikita sa atin ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan po ni Moses, na ibinigay niya yung 200. Nasa gitna tayo nung 200, mga kapatid. Okay? Nung pa-letter Y na daan. At pipili tayo. Ayan. Isa lang yung daan mo, Sister Carla. Diba? Ang kabila ay life at ang kabila ay death, mga kapatid. So, mga kapatid, every choice has a consequences. Every choice, meron po yung kaakibat na sa bawat pagpili natin, mga kapatid, ay meron pong mangyayari na sa atin pong pagpili, mga kapatid, if we choose God's way, there is life and there is peace. And we will learn to know what is our purpose, mga kapatid. Amen? But if we choose death, if we choose, mga kapatid, amen, our way, there is so much confusion, regret, and destruction. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung dalawang way na ipinapakita natin. So, two road po yan. Meron, sabi nga ng Biblia, mga kapatid, one wide is easy and crowded, popular, mga kapatid. Amen. And one is narrow, hard, but leads, mga kapatid, amen, to life. Yung buhay na ipinangako ng Panginoon, mga kapatid. Again, in Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20, life is a series of choices. Every day, mga kapatid. Kahit ngayon, sa pagpunta natin sa Bible study, di ba ang hirap pumili? Magpapahinga na lang ba ako o pupunta ako ng Bible study? Hindi naman si pastor magtuturo, si Sister Franz yata. Praise the Lord, di ba? Magpapahinga na lang ba ako o amen, magba-Bible study or amen, magpapaalam na lang kay pastor. So, meron pong mga kapatid, sinabi ang Biblia. Ang sabi niya, mga kapatid, na choose life. This is not, I think, an advice from Moses. This is not, mga kapatid, because the Word of God is a divine instruction. Ito po, mga kapatid, ay command ng Panginoon. Amen? Utos ng Diyos, mga kapatid, kung anong dapat nating piliin. Amen? Maliwanagan tayo sa gabing ito, mga kapatid. Maliwanag sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, I call heaven and earth to record this day against you. Tonight, mga kapatid, is recorded in heaven that He have set before us life and death, blessing and cursing. Therefore, let us choose life, mga kapatid. Amen? Do you hear me, mga kapatid? Hallelujah. Because both thou and thy seed may live. Kapag pinili po natin ito, mga kapatid, amen, hindi lamang po tayo ang makikinabang. Hindi lamang po tayo ang magbebenepisyo. Amen, sa utos ng Panginoon. Because God present the choice clearly.
Maliwanag na maliwanag, mga kapatid. Kahit bata, papiliin mo, naiintindihan niya, mga kapatid. Amen? Sabi, mga kapatid, see, I have set before thee this day, life and good, death and evil. It is not confusing. God is not making us confused, mga kapatid. Hindi niya tayo nililito. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. Hallelujah. Pinapipili niya tayo, mga kapatid. It is clear. It is life versus death, blessing versus curse, good versus evil. Kaya wag tayong magtatanong bakit ganito pa rin ang buhay natin, mga kapatid. Amen? Bakit pa rin tayo nahihirapan? Bakit meron pa rin nakasunod na kasalanan, mga kapatid? It is because, mga kapatid, hallelujah, kailangan nating pumili. Amen, mga kapatid? Tonight, hallelujah, is a night that we need to choose, mga kapatid. Again, God does not force us, mga kapatid, but He makes sure we understand the consequences. Siyempre, kapag hindi mo pinili ang buhay, saan ka papunta? Sa kapahamakan, mga kapatid. Amen? Destruction, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Para pong isang magulang na kapag tinuturuan ng kanilang mga anak, don't touch the fire, di ba? Sino nagsasabi dito sa mga anak natin na do not touch the fire? One time, mga kapatid, naglalaro si Adriel at saka si Joanna ng apoy. Hindi ko po sila sinabihan na huwag kayong maglalaro at pinatay yung apoy. Hindi. Hinawakan ko po yung kamay nila at dinutdut ko po yung kandila. Diba? Diba? So, sa susunod, hindi na sila uulit. Yan po ang ibig ko sabihin na itinuturo ng Panginoon sa atin. Maliwanag na ipinakikita ng Panginoon na kapag pinili mo ay buhay, amen, you are choosing God's way, mga kapatid. It means you have an eternal life with God, mga kapatid. But if you choose, amen, death, mga kapatid, you shall surely, amen, siguradong kapamakan po ang abot natin, mga kapatid. Amen? So, ipinapaliwanag din natin sa mga anak natin na kapatid na kapag hindi po sila sumunod, they will be, amen, sila po ay mapapahamak, mga kapatid. So, the choice is yours to make, mga kapatid. Nasa sayo po yan. Hindi po natin pwedeng sisihin yung mga leaders natin na hindi po tayo binisita, hindi po tayo tinext, hindi po tayo pinaalalahanan. Yes, mga kapatid, ginagawa natin yan. Maraming beses tayong humahayo at nagpaalala sa marami, mga kapatid. Pero hindi po natin, mga kapatid, masisisi sila. Sapagkat maraming pagkakataon na nating narinig ang salita ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Maraming beses na rin gumawa ang Panginoon ng paraan. Until now, mga kapatid, and to the new generation, there are technologies, mga kapatid, amen. Sa lahat ng mga bansa, mga kapatid, nakakarating ang mga mangangaral ng Panginoon just to let us, mga kapatid, hear the word of God. So the choice is yours, mga kapatid. Sabi nga natin sa mga katabi natin, the choice is yours. Diba, mga kapatid? Pipiliin mo lang naman kung maleta, mga kapatid, o hindi, diba? Kung pipiliin mo, mga kapatid, na magkaroon ng magandang buhay, amen, mabilis, mga kapatid, pero puno ng kapahamakan, o buhay, mga kapatid, na maaaring mahirap, amen, maglingkod sa Panginoon, pero puno po ng katiyakan, mga kapatid. Puno ng pangako ng Panginoon, amen, na meron pong magandang outcome. Kapiling ng Diyos, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Parang minsan ganito lang yan, mga kapatid. Madalas tayong mag-pray. Tama po ba? Sino po rito yung nananalangin? Talaga lang? Nananalangin ba tayo, mga kapatid? Praise the Lord. Sana kung nananalangin tayo, mga kapatid, hindi po tayo katulad nung palagi natin nababanggit na amen. Di naman po yun masama na banggitin na sabi natin na, Lord, kung anong kalooban mo. Palagi yun, di ba? Pero deep inside, o pa sana, ito na lang, Lord. Lord, kung hindi siya, kunin mo na lang siya. Sa'yo na lang siya, Lord, kung hindi rin lang siya mapupunta sa akin. Di ba? May mga ganong prayer. Praise the Lord. So, sana hindi tayo ganon, mga kapatid. Piliin pa rin nating magtiwala sa Panginoon. Amen? Because choosing God's way requires obedience. Again, mga kapatid.
Hallelujah. Choosing God's way requires obedience. Siyempre, kailangan mo sumunod. Hindi naman po pwedeng gusto mo ng benepisyo na ganito, pero hindi ka sumusunod. Tapos, tatanungin natin ng Panginoon, bakit ganito pa rin yung buhay ko, Lord? Bakit parang nahihirapan pa rin? Ba't parang iba pa rin yung kinalabasan? Yung resulta, mga kapatid. Sapagkat, mga kapatid, gusto po ng Panginoon na tayo po ay sumunod sa Kanya. Again, in Deuteronomy 30 verse 16, "In that I command thee." Again, hindi po lang to mga kapatid, suggestion ni Moses, hindi lamang po ito, mga kapatid. Amen. Sinabi ng Panginoon sa Kanya kung hindi ito po ay utos ng Diyos. To love the Lord thy God, to walk in His ways. Hindi po niya sinabi, mga kapatid, na i-read lang natin yung ways niya. Hindi na po sinabi ng Panginoon na i-read lang natin yung instruction niya. Ang sabi niya, walk in His ways. Meaning, i-absorb natin, mga kapatid. Dadaanan natin, mga kapatid. Pupuntahan natin. Personal natin, mga kapatid. Aalamin. Ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid, ay personalized. Ano ibig sabihin? Siyempre, susundin, Sister Pan. Siyempre, ako yon. Kasi minsan, mga kapatid, meron po kasing sumusunod sa Panginoon na saka na lang, si Mama at Papa muna. Amen? Andyan naman si Mama, andyan naman si Papa. Pag hindi nagsimba si Mama at si Papa, hindi na rin siya sisimba. Amen? Praise the Lord. So, nababaliwala, mga kapatid, yung utos ng Panginoon. Amen? Sabi nga, pumasok sa kabila, lumalabas sa kabila, mga kapatid. Nawawala po yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Sa atin. Hindi dahil hindi makapangyarihan ng utos ng Diyos. Kung hindi, nawawalan natin ito ng halaga, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, let us walk in His ways and keep. So, may gagawin pa rin tayo, mga kapatid. I-absorb natin ito. Amen? Dadalhin natin ito, mga kapatid. Susundin natin ang salita ng Panginoon. Because choosing God's way is not just a feeling. Hindi to puro amen, mga kapatid. Hindi to puro praise the Lord kapag nagtuturo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Gawin po natin ito, mga kapatid. Let us be doers of God's word, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon because choosing God's way is a lifestyle. This is a lifestyle, mga kapatid. Ito po ay buhay na natin, mga kapatid. It involves love, our relationship to God, walking, our daily conduct, mga kapatid, kung paano tayo umasta, kumilos, attitude, mga kapatid, and keeping it by obeying the Word of God. Take note, love, walking, and keeping, mga kapatid. Loving, walking, and keeping. Kumpleto yun, mga kapatid. Yun po ang kabuuan ng way ng Panginoon. Because when we choose God's way, mga kapatid, we do not refuse God's word. Amen? Kung totoong pinipili natin ang daan ng Panginoon, amen? Paraan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Pipiliin natin ang salita ng Panginoon. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Hindi kapag excited ka lang sa salita ng Diyos. Pag boring na, mga kapatid, ayawan na. Amen? Hindi na natin pakikinggan, lalo na kapag hindi natin gusto yung nagtuturo, mga kapatid, at yung naririnig natin, mga kapatid. Mali po yun, mga kapatid, kasi ang gusto ng Panginoon, wag daw po nating i-refuse ang salita ng Panginoon. Diba? Imagine nyo po yung paakyat ng bundok. Diba? Yung trail. Sino narito ang nakaakyat ng bundok? Hanggang Arayat lang po ako. Diba? May trail kasi yun eh. Merong daan. Anong unang station? Sa lahat ng maakyat ng bundok dyan, wala pa yata umakyat ng bundok. Alam ko si Sister Laura nakakit na ng bundok. Diba meron siyang path, may trailing siya, may station by station siya. Parang pag-akyat ng bundok na, nakikita mo na yung mga signs. Sabi ng signs ng araw, kaliwa. Anong ginawa mo? Kumanan ka. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kaliwa. Anong ginawa mo? Kumanan ka. Diba? Ganun yun, mga kapatid eh. Ganun po kasimpleng unawain napakadaling unawain ng salita ng Panginoon. Ang mahirap lang sa atin is kung paano tayo susunod, mga kapatid. Yung paanong paraan ng pagsunod natin, mga kapatid. We ignore the signs
and go on our way. We didn't really choose the safe path, mga kapatid. We just said, mga kapatid, kung ano yung gusto natin. 'Di ba? Minsan nga kahit di na safe, pag gusto pa rin natin, para sa atin, safe yun. Tama ba? Basta yun na yun, Sister Franz. Yun yung gusto naming way. Pasensya ka na. Di ba, mga kapatid? Pero sa gabing ito, mga kapatid, tunuturuan po tayo ng Panginoon. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung way natin po yung masusunod. Amen? Praise the Lord. So, wag po natin yung gawin sa ating mga buhay, mga kapatid. So, i-align po natin ang ating mga desisyon, mga kapatid, sa salita po ng Panginoon. Bakit hindi natin i-consult ang salita ng Diyos sa tuwing tayo po ay daraan sa pagdedesisyon? Sa mga bagay, mga kapatid, at plano sa ating mga buhay na kinakailangan nating pumili. Mas piliin natin na tayo po ay nagsisik sa salita po ng Panginoon. Amen? Wag po nating i-ignore, mga kapatid, ang sign po ng Panginoon, ang utos ng Diyos. Amen? Obey them, mga kapatid, not only when we are convenient, mga kapatid, or convinced, mga kapatid, kung hindi, magpatuloy po tayo na i-convict ng salita ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Again, mga kapatid, I want us to hear tonight that there are consequences to every choices. 'Di ba? Kaya nga nauso yung kasabihan, yung quote, mga kapatid, na ano sabi ba? Yung sa bawat ginagawa natin, mga kapatid, na decisions or choices, mga kapatid, ay may kaakibat na, amen, na mabigat, mga kapatid, na consequences sa ating mga buhay. So, sabi po ng Deuteronomy 17-18, but if thine heart turn away, yun na, mga kapatid, nung una, sa 15, mga kapatid, sinabi ng Diyos na tayo po'y sumunod sa Kanya at mahalin po natin siya ng buong puso. Sapagkat kapag sumusunod tayo sa Kanya, pag pinili natin ang way ng Panginoon, tayo po ay may buhay. At ipinaliwanag niya kung anong mga benepisyo, mga kapatid. And then sa 17, mga kapatid, sabi niya, but if thine heart turn away. In-announce niya, mga kapatid, sinabi niya talaga, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya kay Moses, sabihin mo ito. Amen? Sa gabing ito, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon ito sa atin, mga kapatid. Ipinangungusap ng Diyos ang salitang ito na, sabi niya, mga kapatid, that if our heart turns away, mga kapatid, this day, that you shall surely perish. Grabe, mga kapatid, ha? Hindi po sinabi lang na, magkakaroon ka ng mga ganitong consequences o pag hindi ka sumunod sa salita ng Panginoon, ito yung mangyayari. Ang sabi niya talaga, perish. Amen? At mga kapatid, name it na. Alamin mo na kung anong hindi magandang mangyayari. Yun na yun, mga kapatid. Amen? Ang sabi niya, you shall surely perish. I believe, mga kapatid, that our God is faithful. He is a loving God. Amen? Mapagmahal po ang Diyos, lagi yang sinasabi, mga kapatid, at ipinangangatwiran ng sanglibutan. Pero, mga kapatid, He is also just. Amen. Matuwid po ang ating Panginoon, mga kapatid. He is righteous. Amen. Matuwid po ang Diyos at totoo po siya, mga kapatid, sa bawat salita niya na kapag hindi po tayo sumunod, pag hindi po natin pinili, mga kapatid, ang paraan ng Diyos at mas pinilitin natin ang ating mga puso, ang ating mga emosyon, ang ating mga feelings, mga kapatid, ang ating pamamaraan, meron po itong kaakibat na resulta. Amen? Meron po itong kapalit, mga kapatid. Hindi po ito dahil sinasabi lang natin, mga kapatid, sa mga nakikita natin. But this is the Word of God, mga kapatid. Hindi po ito galing sa akin, hindi lamang po ito galing sa mga ni-research natin na salita, mga kapatid, o mga aral, mga kapatid. But this comes from the Word of God. Listen to this, church, mga kapatid, no? Reality check tayo, mga kapatid. Oo, mabait ang Diyos. Oo, mapagmahal ang Diyos. Pero wag po tayong lumiko sa paraan ng Panginoon sapagkat, mga kapatid, nakaatang din po dito ang marami pong bagay na ikapagpapahamak natin. Amen? Hindi po
malupit ang Diyos natin. Siya lamang po, mga kapatid, ay may isang salita na kapag sinabi niya, mga kapatid, sa kanyang salita, na may punishment po ang paglayo, mga kapatid, ang pamamaraan, amen, na mas pinipili natin, mga kapatid, sure na sure, mga kapatid, punishment, mga kapatid, ay mangyayari po sa atin. He allows consequences, right, mga kapatid? He allows consequences. Parang ganito lang po yan, mga kapatid. If you plant a corn, ano po yung aanihin natin? Are you with me, church? Kapag nagtanim po kayo ng mais, ano pong aanihin nyo? Natural mais. Huwag kayong matakot sumagot. Di po ako nangangain. Hindi po mali magiging sagot nyo. Praise the Lord. Kapag nagtanim po kayo ng damo, ano pong aanihin nyo? Meron na bang nagtanim ng damo niya? I remember, mga kapatid, nung nagtatanim ako sa garden ko, mga kapatid, meron tumubo dun sa tabi ng halaman ko. Tapos, gandang-ganda ako sa kanya. Hindi siya mukhang damo eh. Hindi siya mukhang simpleng damo lang, mga kapatid. Alam niyo po ba na pinul ko yung halaman na yon? Amen, mga kapatid. At itinanim ko sa isang paso. And then, at nagulat ako, mga kapatid, kasi yung tinanim ko po, ay isang Carabao grass, mga kapatid. Hindi ko po akalain na damo pala yon. So, tuwan-tuwa ako sa kanya, mga kapatid. Na-amaze ako sa tuwing mayroong tutubo dun sa garden ko, mga kapatid, dun sa mga halaman ko. So, syempre, kapag nagtanim ka ng damo, ano aanhin mo? Damo din, mga kapatid. Ang sabi nga ng batas ng Panginoon, the law of retribution of God is, what you sow is what you reap. Kung anong itinanim mo, ay siya mo nga anihin, mga kapatid. Pero tignan nyo, mga kapatid, kapag mabuti ang itinanim mo sa Panginoon, anong kapalit, mga kapatid? Hindi lang kung anong itinanim mo, yun yung aanihin mo. Higit, sabi nga ni Brother Paulo kanina, pinili niya, mga kapatid eh. Mas pinili niyang mahirapan, pinili niya magtrabaho habang nag-aaral, mga kapatid. Mas pinili niya na sa lahat na nagsasabi sa kanya na hindi siya makakapagtapos at wala siyang kakanang magtapos, mga kapatid, at magkaroon ng sertipiko, mas pinili niya pa rin gawin, mga kapatid, kung anong kalooban ng Panginoon para sa buhay niya. So ano ngayon ang tinatanggap niya, mga kapatid? Di ba higit sa ipinanalangin niya? Ganyan ang Panginoon kapag nagbalik, mga kapatid. Kapag mas pinipili po natin ang sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Kasi tinan nyo, nung nagtanim kayo ng corn, anong po yung inani natin? Corn. Pero isang butil lang po ba ng corn ang inani natin? Di ba hindi? Isang, anong tawag doon? Cob of corn po, mga kapatid, yung atin pong inani. Di ba? Minsan, pagka nagtanim ka pa ng mais, I believe hindi lamang po isang cob ng corn yung tumutubo sa isang sanga ng mais, mga kapatid. Minsan, multiple cob of corns po, mga kapatid. So, amen? So, mamili tayo, mga kapatid, kung anong sa buhay natin yung itatanim natin sa mga oras na ito, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, choosing God's way, mga kapatid, is a daily decision. Araw-araw natin kailangan piliin, mga kapatid. Araw-araw tayong pinapipili ng Panginoon, mga kapatid. At sa gabing ito, mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Deuteronomy 30 verse 20, that thou mayest love the Lord thy God, for He is thy life. God is the way, mga kapatid, the truth and the life, mga kapatid. Every morning, mga kapatid, let us choose God's way. Amen? Every time, mga kapatid, na kailangan nating mag-desisyon, let us choose God's way, mga kapatid. Every time na merong pain, merong struggle, let us choose God's way, mga kapatid. Every time na meron pong hardship and difficulties sa buhay natin, let us learn to choose God's way pa rin, mga kapatid. Amen? Because God's way may not be easy again, mga kapatid. Listen to this. This is not easy, mga kapatid. Amen? Sino narito, mga kapatid, ang dumaan sa pagpili, mga kapatid? Alam nating hindi mahirap, mga kapatid. Araw-araw ginagawa po natin yan.
But, mga kapatid, again, I want to remind us all tonight that God's way may not be easy, but it always leads to life. It will always leads to blessing, mga kapatid. It will lead this, mga kapatid, to a solution, mga kapatid. To a power, mga kapatid, na hindi natin makokontain sa buhay natin, na magpo-protect sa atin, mga kapatid. Amen. So let us learn to choose God's way pa rin, mga kapatid. Every day that when we are standing, mga kapatid, into two roads, into two choices, mga kapatid, God is whispering in our ears, mga kapatid, let us choose life. Let us always choose life with the Lord, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tonight, mga kapatid, hindi lamang po tayo ngayon tatayo sa sangang daan. Sa daan na kung saan tayo ipipili, mga kapatid. Maaari pong bukas, maaaring sa mga susunod na mga araw, mga kapatid. Amen. Pahirap ng pahirap ang panahon. Biruin nyo, 48 degrees. Ang hirap lumabas. Tama po ba? Ang hirap, mga kapatid. Pumunta sa gawain ng Panginoon. Palagi pa nating isasabihin na, pwede bang dito na lang ako? Mag-online na lang ako. Hello po sa mga naka-online dyan. Amen. Diba? Palagi na lang natin sasabihin ganun. Maraming panahon pa po tayong pipili, mga kapatid. But God is not silent. Church, the Lord is speaking to us tonight, mga kapatid. Nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Sabi niya, I have set before you life and death. Therefore, let us choose life, mga kapatid. The question, mga kapatid, is kung anong plano ng Panginoon. Hindi po yun yung dapat nating iniisip, mga kapatid. Ang tanong po natin sa gabing ito is, will you choose life? Will you choose God's way, mga kapatid? Mas pipiliin ba natin, mga kapatid, ang magtiwala po sa Panginoon? Let the Lord help us tonight, mga kapatid. Amen. Kaya kung ano man po yung mga real life choices natin sa gabing ito, kung ano man po yung circumstansya ng buhay natin sa gabing ito, mga kapatid, pipiliin po ba natin ang paraan ng Panginoon? Kung tayo man po, mga kapatid, ang mga tao na nasa paraan, mga kapatid, na kung saan tayo pinapipili ng Panginoon, sana alam po natin yung consequences na pwede nating kaharapin sa buhay natin. Kapag pumili po tayo, sana makita natin, mga kapatid, ng ating mga mata ng malinaw, mga kapatid, kung ano pong pwede nating kaharapin sa ating mga pipiliin. And when we choose life, mga kapatid, sana makita rin po natin, mga kapatid, ang kamay ng Panginoon sa pagtulong sa atin, mga kapatid. Praise the Lord. So God is giving us the freedom to choose. It is clearly, mga kapatid, that He is showing us the right path to choose. Biruin niyo, mga kapatid, binigyan ka ng paraan ng Panginoon, ng choice ng Panginoon para pumili. Pero pinapakita niya rin ng maliwanag kung anong dapat mong piliin. Sana maliwanag sa atin yun ngayong gabi, mga kapatid. Because every choice has a consequences. And choosing God, we know, brings life and blessing tonight, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise the Lord. Salamat sa salita ng Panginoon. I do hope, mga kapatid, na naliwanagan po tayo sa gabing ito. Maaring ito po ay common and natural sa ating marinig. But I hope na ang salita po ng Panginoon ay nag-enlighten sa atin sa gabing ito. May I ask our pastor, mga kapatid, to give his words for us. Praise the Lord. Amen. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Praise God. Choose life. Oh, parang patalastas lang. No? Okay. Amen. Praise the Lord. And the Lord gave us His word tonight, mga kapatid. And I hope everyone is blessed with the word of God. And as you know, mga kapatid, ang word of God is
God is demanding everyone, mga kapatid, na we should be faithful sa Word of God. Kasi ang Word of God, it really brings us hindi lang peace, mga kapatid, kundi it's life. Tulad nga niya, ang Word of God is a spirit and it's life. Buhay yun, mga kapatid. So kung tayo ay Christian and then we don't dwell on the Word of God, it gives us alam niyo yun, yung feeling na incomplete yung pagiging Christian natin. Incomplete yung pagiging Kristiyano. So nagsisimba tayo pero just for the purpose of wala lang, parang you feel you are Christian. No, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa pagkakaroon ng relihiyon na inaaniban, mga kapatid. Again, we should be faithful as people of God. We should be faithful in the word of the Lord. Pag sinabing faithful, mga kapatid, katulad nun, yung sinasabi dito ni Sister Franz, yung pagpili ng kaparaanan ng Panginoon. At one of the way is for the people of God to be faithful. Tapat-tapat. At pag pinag-usapan ng faithfulness, salita ng Panginoon, it provides something different. Meron nga akong binabasa kanina, mga kapatid, na ang faithfulness daw sa Word of God is not merely an agreement with the Scripture. It is steadfast and obedience, loyalty, submission, and consistency toward what God has spoken. Dami nun. So, hindi lang yung yes, amen. When you are a faithful Christian, sa kaparaanan ng Panginoon, sa God's way, kapag ikaw ay faithful, hindi lang daw yung nag-aamen ka lang sa Word of God. Yung iniisa-isa ko, dapat steadfast ka. Steadfast obedience. Mabilis kang sumunod. Then, loyalty. So, yung Word of God ang magiging basis mo. When we use the word loyalty sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, you consult the Word. You consult the Word in every time. Basta, ang loyal ka eh. Loyal ka sa Word of God eh. May Word of man, mayroong pangako ang tao, may pangako ang Diyos. Palagi mo kinukonsulta yung iyong sinasabi, yung ginagawa, doon sa salita ng Panginoon. So, you are very loyal. Yun daw ibig sabihin ng faithfulness. And submission. Hindi lang yung pipiliin mo lang kung ano yung gusto mong sundin. Kahit pag yan ay saway, sumunod sa saway. Pag yan ay instruction, sumunod sa instruction. And consistency. Yun, ang pinakamahirap sa lahat. Yung consistency. Yan ang maraming bumabagsak dyan, mga kapatid, sa consistency. So, ang faithfulness sa pagsalita ng Panginoon is not just merely saying amen. Pag sinabi niyo, pinili niyo ang paraan ng Panginoon, you have accepted the Lord, you decided to serve the Lord, ibig sabihin, you will be steadfast in obedience. You will be faithful, mga kapatid. Kasi ang true test ng spirituality natin is not how loud a person's worship. It's how much revelation we know. O hindi lang yun ang dahilan, ang basihan. Or how long we have been in the church. The true test is, are we remaining faithful? Yan. Tayo ba ay nananatiling tapat sa pinili nating landas? Tapat pa ba tayo? Yan. Pag pinili mo mag-church, pinili mo talaga maglingkod sa Panginoon, hindi natatapos doon. Nagpabautismo na ako. Pinili ko na si Lord. Maglilingkod na ako. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun lang, mga kapatid. May pang-araw-araw na basihan yon. Amen po ba? Do you think it's Christianity is easy? Like, babaptize ka and... No. Jesus Christ did not go through an easy way. Nung pinili ni Kristo na tayo mahalin at biligtas, hindi easy yung dinaanan niyang landas. Bakit tayo magiging easy lang din? Try to imagine, mga kapatid, minsan nga yung logic, hindi na illogical na siya eh. Kasi nga ang faith naman, mga kapatid, is illogical eh. Hindi mo naman pwedeng maintindihan ng lahat tungkol sa pananampalataya eh.
Kaya tingnan mo si Kristo, mga kapatid, kabaligtaran yung Kanya. Para mabigyan tayo ng kalayaan, kamatayan ang kapalit nun. Hindi, di ba? Pag sinabing kalayaan ang gusto natin, we want to dominate. Pero sa Kanya, denominate siya ng kamatayan. Pero muli siyang nabuhay, mga kapatid. At pinakita niya na ang dominancy ay wala doon sa kamatayan, kundi nasa Kanya. So, nabigyan tayo ng kalayaan. So, Jesus did not go through an easy way. Hindi madali yung dinaanan niya. So, tayo din, Christians. Hindi naman tingin na kailangan gayahin si Jesus na magpapako tayo. Pero if you are going through in a difficult times, well, welcome to the Christianity. Yan talaga yun. Amen. Sabi nga ng pastor ko sa akin, madaling pag-usapan ng problema pag tapos na. Ay talaga naman, makangiti tayo, makatawa, pero sa oras ng problema, hindi mo yung mapatawanan eh. Hindi ka nga makausap ng maayos eh. Tatawa pa kaya? Pag-usapan pa kaya? Hindi. Kaya, let us look always to the Word of God as the full authority. Ang salita ng Panginoon. It's not the word of man. Alam nyo ito, pero just to express it, mga kapatid, for many years na we serve the Lord, yung final authority will always be in the Word of God. Pansinin niyo, mga kapatid, maraming hindi naniniwala. Maraming, yung parang, tawag yan, yung pasok sa kaliwa, labas sa kanan, salita ng Diyos. Parang wala lang sa kanila. Pero tingnan niyo, obserbahan niyo maigi, mga kapatid. Many people mocked us because of our faith. And they don't believe in our belief. They don't believe in our principles. Kaya ang ginagawa nila, they choose to follow their own principles, their own way, not God's way. So tingnan niyo, mga kapatid, tingnan niyo yung pagkakaiba ng buhay ninyo kaysa sa mga buhay ng mga taong hindi binibigyan ng full authority ang Word of God sa buhay nila. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Of course, not to brag. Hindi kayo para magyabang. Para ipakita lang sa iyo, ikaw mismo, kailangan mo makonvince ka eh. Kasi ang faithfulness, hindi naman mag-start yan kung hindi ka convince eh. Kaya ka faithful kasi konbinsido ka. Nakuha niyo? O hindi ka konbinsido, wag mong asahan na may faithfulness na lalabas sa'yo kasi hindi ka naman 100% naniniwala or committed doon sa kaparaanan ng Panginoon. Kaya isa pa, binabasa ako dito. Di ba sa Luke chapter 5, verse 5, nung si Pedro sinabi niya, nevertheless at thy word, I will let down the net. Ay yung word na nevertheless, di ba meron tayong team na nevertheless dati. So yung word na nevertheless, sabi niya, ano yun eh? It's a statement, itong statement na to is a statement of mayroong inner battle na nagsasabing, hindi, you have done your best eh. Mangingisda ka eh. Professional fisherman ka, Pedro. That's your life eh. Bago ka maging disipulo, buhay mo na yan eh. Nangingisda ka eh. Pero, nagtatalo yung expertise mo, yung logic, yung totoo, yung reality, kesa dun sa pananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, bumalik kayo doon. Ihagis nyo yung lambat ninyo doon. Pinaliwanag niya. Yun yung human understanding. Pinaliwanag niya, blah, 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 blah. Then sabi niya ito, nevertheless. Pero dahil sinabi mo, nevertheless, ganun pa man, sabi niya, ganun pa man. Ano yung ganun pa man? Considering the circumstances. Considering the reality. Considering the challenges. Real challenges. Totoo yun. Kaya nga, ganun pa man. Ano yung ganun pa man? Na may challenge. Ganun pa man, sabi niyan. Nevertheless, ganun pa man. At your word, dahil sinabi mo, ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, maliban na tayo ay maging loyal sa word of God. Alam niyo, maraming tao gusto ng miracle pero ayaw ng instruction. Sino ayaw ng miracle? Gusto natin yun, pero ayaw din natin ng instruction. Yung miracle lang galing saan? Sa instruction.
Sa instruction, sa Word of God. Instruction ng Word of God. Kaya, when faithfulness begins when a person decides God's Word is higher than their opinion, their experience, their emotion, their logic, or preference. Nevertheless, sabi ni Apostol Pedro, gayon man, ganun pa man, kahit mayroong, ang tawag yan, yung solid evidence, ganun pa man, sabi niya, dahil sinabi mo, I will let down the net. Kaya mga kapatid, sa salita ng Panginoon, nandun yung miracles. So maging loyal tayo sa Word of God. Amen po ba? Tinuturo sa ating God's way. What's God's way? God's way is what? For us what? To have this full loyalty in the Word of God. Kaparaanan po ng Diyos yun. Amen. Sino sa inyo dito may Bible reading every day? Nagbabasa ba kayo ng Biblia araw-araw? O mas maraming basa ninyo sa inyong mga social media? Ayaw nyo umamin, di ba? O siyempre, hindi tayo aamin. Pero, doon makikita kung loyal kayo. Wala na ang loyalty sa Word of God. Na kay Meta na eh. Di ba? Na kay Meta na ang loyalty. Kaya anong gagawin? Mag-reels dito, reels doon para kumita. Very faithful. Hindi nakakalimot. Basta magpo-post siya. Bakit? Kasi si Meta, monetize ako eh. Tingnan mo. Mas naniwala ka pa kay Meta kaysa sa Panginoon. Kung yung palang araw-araw mo siguro basahin ang Biblia mo, baka hindi ka lang i-monetize ni Lord. Ano ka pa? I-ano ka? Bigyan ka ng wealth na hindi mo makayang mabilang, mga kapatid. Kaya again, before we pray, mga kapatid, sa Scripture, miracles were often hidden behind obedience. And breakthrough was often waiting behind submission to the Word. Katulad ni Anna na Naaman, he almost lost healing because he resisted prophetic instruction. Ang ganda ito nabasa ko, mga kapatid. Almost malos niya yung healing. Andiyo na yung blessing, oh. Lumublob ka ng 7 beses. Lulublob siya. Dumi-dumi ng ilog Jordan. Lubog sa una, pangalawa, hanggang sa 5, 6, walang nangyari. Pero pagkatapos ng 7 lubog niya, mga kapatid, naku, kuminis ang kutis niya. Nawala yung ketong niya. So minsan, sinusubukan ni Lord yung consistency or yung ano ba tawag yan? Endurance natin. Nakailang sunod ka na sa Panginoon? 1? 2? Pero circumstances to, ha? 3? Ito nga, 7. Amen. Ikaw, nakakaisa ka pa lang eh. Sabi ni Pastor, pag nagbigay ako ng aking gapo, pagpapalayon ako, wala naman, nawalan nga ako ng trabaho eh. Para ka ng Muslim, kung hindi ka na kumakain ng buboy. Hindi po. Kasi nakakaisa ka pa lang eh. And ito nga, 7 times ang tinest, oh. And then after the 7 times, blessing came. Anong ibig sabihin nun? Yung ating pong submission and loyalty to the Word, to the God's chosen way, kailangan mo lang maging, na-endure mo lang, tiisin mo lang. Everybody say amen. Kaya, tinan mo, kung siya sumuko, wala nang kagalingan, uwi siyang may ketong pa rin. Kaya yung iba, mga kapatid, nandun na ba, may nakakita kayo mga ano sa mga reels, sa Facebook na naguhukay siya, almost nandun na siya sa gold, diamond, tumigil siya, di ba? Tumigil siya, tapos malungkot siyang umuwi. Isang gano'n na lang, di ba? Konti na lang, andun na yung, so baka yun di ba? Tayo, Pastor, tagal-tagal na 10 years na ako, nagpipray ng ganito. Ano pinagpipray mo? Na magkaanak ako. At talagang hindi ka talaga sasagutin. Bakit? Lalaki ka eh.
Ambisyoso ka? Lalaki pala siya. Ano ka, anak lalaki ka? Yung babae dapat nag-pray niyan. O, di ba? Yung lalaki ang ano eh. Binibiro ko lang kayo mga kapatid. Masyado na kayo inaantok mga kapatid. Di ba? Si Saul then, he almost lost his kingdom. He lost his kingdom pala because partial obedience replaced the full obedience. Di ba? Andun na sa blessing, no? Ito naman baligtad. Si Naaman, naghihintay ng blessing. Ito si King Saul naman, nasa blessing na. At nawala pa yung blessing niya. Nawala yung kingship niya. Si Naaman naman, nanghihingi ng healing. At almost, muntik niya nang ma-lost yung healing dahil susuko na dapat siya, pero tinuloy niya pa rin ang paniniwala. Ito namang isa, baligtad, nasa blessing na, nawala yung paniniwala. Tignan mo, ang ganda na ng kalagayan ni King Saul. Nandun na siya. Hari na siya. Makapangyarihan na siya. Nasa trono na siya. Pero nawala sa kanya yung blessing. Bakit? Kabaligtaran na nangyari. Hindi siya naging fully loyal sa Word of God. Everybody say amen. Kaya, ang point mga kapatid, I just want to support Sister Fran's message that when we choose God's way, actually, my sub-point there is be loyal to God's Word. Make the Word of God as the full authority of your life. Siya, ang Word of God, ang gawin mo na may full authority. Amen. Pag sinabing full authority, kapag may Bible study, kapag may gawain, una palagi yun. Full authority nga eh. Amen. Amen. Eh yung teacher nyo nga, kayong mga nag-aaral eh. Takot na takot kayong hindi makapag-submit ng mga assignment, mga projects ninyo. Bakit? Kasi you treated the word of your teachers with full authority sa buhay ninyo. Kaya nagkukumahog kayo. Eh dapat ang word of God, ganun din. Araw ng gawain, versus doon sa layaw mo, sa gusto mo, unahin mo ang salita ng Diyos. Kung talagang you choose God's way, dapat loyal ka. Amen. I appreciate you na kayo nandito. Hindi ko sinasabi sa mga online, hindi. Dito, I appreciate na mga nagpupunta kayo kasi you really spend money, you spend time, resources ninyo. Pupunta talaga kayo just to listen to the Word of God. I don't know what will be the reward of God. But I'm sure you are telling the Lord that your priority and the Word of God is with the full authority of your life. Meron siyang otoridad sa iyo na para bang pag Word of God, parang hindi ka nakakapag-resist. Napapansin nyo yan, di ba? Pag linggo, may inner struggle kayo. Inaya ka na mamasyal, inaya kang magliwaliw kayo, gagala-gala versus magsimba ka sa simbahan. Di ba? Parang ang hirap. Kasi nga, hindi siya nakasanayan. Binibigyan mo na ng full authority ang Word of God. Loyal ka na sa Word of God. Kaya pag hindi ka nakapagsimba, parang kulang ang pagkatao mo. May kulang sa buhay mo. Amen. Pero pag nagsimba ka, napuspos ka, naku mga kapatid, alam mo yung fully charged ka palagi. Kasi nakaka-drain din kaya. Minsan nga linggo na ng hapon, drain ka na kagad eh. Alam mo, palitan mo na yung baterya mo. Kasi kaka-charge mo lang linggo na umaga. Diba? Gabi, nakasimangot ka na naman. Grabe na yung na-drain ka. Sobrang bilis naman nun. May sira ka. Ang cellphone kasi may sira pag ganyan. Diba? May sira yung cellphone niya, diba? Kasi mabilis mag-discharge ng enerhiya eh. Ganon din yun. Tao, kakapuspos lang sa umaga, sira na naman. Hapon. Kaya pag Monday, bad trip. Dapat, di ba, pag Monday, pagpasok sa opisina o sa trabaho, sa eskwela, fresh ka eh. Diba? Hindi eh. Hagad na hagad ka. Parang Biyernes na yung itsura mo eh. Lunes na Lunes, Biyernes yung... Alam mo yung pag Biyernes ang itsura, halata ba mga kapatid, pag sa akin minsan napupunta lang, hindi ako nakakarating ng Biyernes, talagang hagad na hagad mga kapatid. Pero pag yung Lunes, dapat
Sabihin, mayroong blessing dyan sa taong yan. Kaya, alam mo dito mga kapatid, hindi pero binigyan tayo ng Diyos ng discernment of spirit. I can discern people, mga kapatid, na bigat na bigat. Kaya kahit ako ngiti-ngitian ninyo, kamay-kamay na, ngiti-ngitian ninyo, alam ko what's happening. I know the inner struggle. Kaya, basta, jolly, pero sabi ko, ramdam ko na may mabigat. Pag ganyan kasi, pag pinili nyo ang kaparaanan ng Panginoon, for me personally, it will be always impossible for you to bear that heavy burden. Oo, may burden, pero it will not be that heavy. Kasi natutunan mo, meron kang self-discipline Spiritual self-discipline. Ano yun? Pag mabigat na, bitaw. Sa Panginoon mabitawan, wag kung saan mo binibitawan yan. Hindi ikaw yung bibitaw. Bitawan mo yung mabigat na dala-dala sa Panginoon. Hindi yung ikaw yung bumibitaw. Kumakanta-kanta pa tayo, huwag kang bibigay. Diba? Bibigay ba yun? Huwag kang bibitaw o huwag kang magbibigay. Ano ba yun? Huwag kang magbibigay. Ayaw. Diba? Hindi yan. Iba yun. Mga atheist yun. Diba? Hindi marunong ka, kaya mo dalahin. Kasi, you know how to dwell in the presence of God. Marunong ka Kapag nasa presensya ka ng Panginoon, I don't know, kayo ba, naranasan nyo bang nasa presensya kayo ng Panginoon pero you still feel heavy? I don't think, mga kapatid, na merong ganong klaseng totoong Kristiyano. When you are in the presence of God, you will feel the lightness, yung gumagaan ka. Kasi it is God who is carrying you. It is His presence that lifting you up. Especially the Word of God. Pag narinig mo at inabsorb mo, pag naging loyal ka, sinunod mo, mapapansin mo, it will lift you up. Kaya ang Word of God, it should not be preached. So, hindi naman. May mga nakikita lang kasi ako, na-observan ako. Pag nagpipreach ng Word of God, sobrang heavy yung... No, the Word of God meant to lift people. Lift you up. Kasi Word of God yun gamitin mo yung salita ng Diyos. Huwag naman paminsan, huwag naman palagi na panghagupit, pamalo, pamutol ng ulo, pagtagpas ng sungay. Okay naman yun. Pangulata yung yung Word of God Huwag naman. The Word of God also you will feel the heavy burden is parang being removed from you. Kasi it's the Word of God. Even Jesus Christ, mga kapatid, every time na meron siyang kausap na may heavy burden, tingnan niyo mga kapatid, after His Word, napapalaya, gumagaan, nagkakaroon ng freedom. Kasi the Word of God is life. Ano sabi niya? I present you, I give you life and good. Diba? Life and good. I have set before you today life and good, death and evil. Of course, ano pipiliin mo dyan? Doon ka na sa life and good. Alam mo, piliin mo yung death and evil. Kaya demonyo ngayon kasi pinili mo yung kamatayan at kasamaan. Pero ito, tingnan mo sa King James, sister. Anong pagkakasabi sa King James? So, I have set before thee this day life and good and death. Halos similar lang. So, life and good. So, nilatag na ng Panginoon. So, all what we need to do is to believe Him. His Word is life. Himself is life. He Himself is life. And His words are true and spirit, and it's life. So we choose Jesus Christ, we choose the Word of God, we choose life, we choose good, we choose His promise. Tayong lahat, mga kapatid. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord Jesus, tonight, I choose your way. I choose your way, not my way. And you have set this, Lord, before us. Because we always believe na ang aming kabutihan ang palagi mong hangad. That's why, Lord, we will follow your way. We will always choose your way. It might not be good, or feeling good, or look good. Maaring it's a rocky road, full of obstacles.
But no, Lord, you know the way. You know the way. That's why we choose you, God. We choose your way because you have said, you have promised. And it is stated in your word. And you told us that you are the life. You said, I am the way, the truth, and the life. You are the way, Lord. And so, kahit na baku-baku, kahit na mahirap, kahit na maraming hadlang sa daan, pero nagtiwala kami dahil sabi mo, Lord, you are the way. So, it might not be good in our eyes. Maraming obstacle, maraming oppositions, ang daming kumakalaban, ang daming problema. Pero alam mo, Panginoon, ikaw yung pinili namin. Ikaw yung daan mo ang pinili namin dahil sabi mo, ikaw po ang daan. Ikaw po ang katotohanan. At ikaw ang buhay. Eh Lord, hindi kami hihiwalay, Lord. Hindi kami lilipat ng ibang daanan, Panginoon. We will always choose you. We will always give full authority sa salita mo, Panginoon. We will always follow your word. We will always love your words. Kahit na ito ay disiplinang salita, kahit na ito ay anumang klaseng salita, Panginoon, that it will really hurt us sometimes. But Lord, yes, it's good to be hurt, Lord. Salamat, Panginoon. Tinuruan mo kami na okay lang masaktan. Okay lang kaming umiyak. Okay lang kaming mag-struggle. As long as we are still in the path that you have laid and set before us. Yes, Lord, tatanggapin po namin masukal na daan, mabatong daan, matinik na daan. We will always choose you, Lord. Kahit po anong klase niyan na humarang sa aming daanan, basta't sinabi mo that your way is the best way, and you said that you are the way, we will always follow through. We will always listen to your instruction. We will always rejoice in your name, Jesus. We thank you, Lord. We follow you. We believe you. And we love you. We will be obedient, Lord. Steadfastly obedient, Lord God, in your word. We will be always loyal and committed to your word. Salamat po. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kagaanan ang pasan ng aking mga kapatid. Always be with them, Lord. And every time your presence is with them, lift them, Lord. Itaas niyo sila, Panginoon. Hallelujah. At hayaan niyo, Panginoon, ng bawat isa ay matutong tumingala sa iyong muling pagbabalik. Aabangan ka namin, Panginoon. Our faith will always be with us. We will always watch, Lord God, in your second coming. We thank you so much, Jesus. Thank you for giving us opportunity, Lord God, to serve you. We love you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. And amen. God bless you, brethren. God bless you.